Bibigyan mo ba ako ng pera o hindi? Aray ko, ano ba? Ang kamay ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin pag hindi mo ako binigyan ng pera! Hindi rin kita papasukin sa trabaho mo! Bakit ka ba ganyan? Sa halip na magbago ka, lalo kang lumala! Sabing tumigil ka eh! Aray ko! Nananakit ka na rin ngayon! Binubuisin mo kasi ako! Ibigay mo na hinihingi ko! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Itay, Ikaw? Anong ginagawa mo rito, babae ka? Tatay Jose, At kasama mo rin palang lalaking ito? nandito po kami ni Brian para po humingi ng tawad. Walang iyo ka. Tatay Jose, huwag niyo naman po saktan si Arian. Huwag kang makialam! Anak ko ito! Pasalamat ka, Ariana. At sampal lang ang dumapo sa pising mo, hindi suntok. Patawarin niyo na po kami. Pinag-aaral ka namin ng Kuya Mark mo. Sinusunod ang mga gusto mo, yung pala. First year college ka pa lang, lalaki ng inaatupag mo. Sorry po. Nagmamahalan po kami ni Arian. At kaya ko po siya itinanan ay dahil magkakaanak na po kami. Ano? Totoo po yung sinabi niya, Itay. Talagang gusto mong maghirap ang buhay mo, ha? Pwes, ginusto mo na rin lang yan, sumigi ka. Wala kang makakamit na kapatawaran sa akin. Itay. Magsilayas kayo rito! Ito ang kwarto ko rito sa bahay namin, Arian. Maliit lang, kaya pasensya ka na. Okay lang yun, Brian. Ang mahalaga, magkasama tayo at may kikilalaning ama ang ating anak. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Sana, huwag kang magbago. Ako nga dapat magsalita ng ganyan kasi madalas sa pagsasama ng dalawang tao, lalaki yung unang nagbabago at naiiwang luhaan yung babae. Yun ang hindi mangyayari sa atin, Arian. Dahil gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Kayo na magiging baby natin. Talaga? Pangako yan, ha? Pangako. At swear pa. Dahil dito kayo nakatira ng anak ko, tutulong ka sa lahat ng gawain dito sa bahay, Arian. Opo, ine. Mabuti. At dapat naman nababawi ko ang papakain ko sa inyo, lalo na sa iyo. Ay, Marunong ka ba magtrabaho sa bahay? Makatrabaho lang sa kama, ang alam mo. marunong po ako ng mga gawaing bahay. Bago po pumanaw nanay ko, naturuan po niya ako. Iba na yung malukanag. O siya, sige. Maglaba ka na. Oh? Bigil ka ba? Ang sabi ko, maglaba ka. Tamba ka maruruming damit, kaya laban mo. Opo. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Opo, maglalaban na ho ako. My God! Arian! Ha? Ang laki ng ipinahayat mo! Ilan pa lang tayo hindi nagkita? Ganyan ka na? Siguro, kasi nga sa pinagbubuntis ko. Malaki kasi yung tiyan ko, Joy. Kailan ba ang due date niyan? 2 months from now. Kumusta naman yung pagsasama ninyo ni Brian? Okay naman. You mean, may work na siya? Wala pa. Ay, pero hindi naman siya tumitigil sa paghanap. Gosh! At nanay pala niya ang nagpapakain sa inyo. Ganun na nga. Hindi naman ako pwede magtrabaho. Dahil parang hanggang ngayon, naglilihi pa rin ako. Hindi ka ba nahihirapan makisama sa nanay niya? Sabi kasi nila, mahirap daw makisama sa biyanan. Ay, naku, hindi. Mabait sa akin ang nanay ni Brian. Madalas nga niya akong payuhan tungkol sa pagbubuntis ko. Iniingatan niya ako. Di kung ganoon, mali pala sino Mark at Mang Jose sa iniisip nilang mahihirapan ka. Ano ba naman itong sinain mo, Arian? Bakit napakalata? Po, naku, pasensya na po, Nay. Naparami pala yung tubig ko. Di ko po napansin. Anak ng tinapa, oo, magkakaanak ka na, hindi ka pa rin marunong magsain. Sorry po. Ay, buset! Araw-araw ko na lang narinig yung soring yan. Nanay Trini. Hindi ba maaaring hindi ka magkamali sa isang araw, ha? Nasasagad na yung pasensya ko sa iyo, Arian. Mahiya ka naman sa akin.
Oh, bakit gising ka pa, Arian? Kuminom ka na naman. Kasama ng mga barkada mo. Wala naman akong gastos doon eh. Nilibre nila ako. Teka, bakit yung umiiyak? Ha, alam ko na. Napagalitan ka na naman, Ninay. Nahihirapan ako rito, Brian. Sinisikap ko namang makasundo nanay mo eh. Pero talagang ayaw niya sa akin. Arian, pagpasensya mo na lang siya. Ano man naman, di ba? Pareho tayong wala pang trabaho. Kaya hindi tayo maaring umalis dito. Ayaw ka rin naman patawarin ng tatay mo. Pero, Hayaan mo na. Bukas, tutulungan kita sa mga trabaho mo dito, ha? talaga? Oh, hindi ako pupunta sa tropa. Sinabi mo yan ah. Oh, pero ngayon, hayaan mo na muna ako makatulog, ah. Antok na ako eh. Ay, nako. Pagod na ako. Mabilis ko mapagod ah. Siguro dahil sa malapit na akong mga anak. Bigat na ng tiyan ko. Pero magluluto pa rin ako. Ito namang si Brian, di naman tumupad doon sa sinabi niya. Iniwan pa rin ako. Pumunta doon sa tropa niya. Ay, magpapahinga muna ako sandali. Bago ako magluto. Ako, buti na lang. Wala dito si Nanay Trining. Walang magagalit. Kung huminto ako sa pagtatrabaho sa bahay. Si Nanay Trining. Sana naman, pag sinilang ko ng baby namin ni Brian, magbago na sa akin. Sana, huwag na siya magalit sa akin. Sarap nito mitsadong baka na binili nyo, tay. Kung ganun, hindi nagyayabang ang binilhan ko niyan. Ay, nga pala. May sasabihin nga pala ako. Mark. Kanina ho, nagpunta ako sa bahay ng kaopisina ko. Akalain niyo bang nakita ko sa lugar na yun si Brian? Ba? Anong ginagawa ng lalaking yun doon? Eh, malamang may barkada po siya ron. Kaya pinuntahan niya kahit malayo rito. Lasing po siya nang makita ko. Ang bunso mo kasing kapatid. Nagpadaig sa kapusukan. Sinira niya ang kanyang dapat ay magandang kinabukasan. Hi, Arian! Oh, dinala kita ng Shield Bath Soap at Unique Toothpaste. Nakakailanganin mo dito sa bahay. Ay, salamat Joy ha. Mabuti nga pinasyalan mo ko. Dahil ako lang mag-isa dito. Ano? Wala kang kasama dito? Ay, pambira, oo. Kabuhanan mo na! Ay, madalas namang mangyari ito kahit noon pa eh. Lagi ako naiiwang mag-isa sa bahay. Pero iba ngayon, friend. Any moment, pwede ka nang manganak. Eh, nasaan bang biyanan mo? Eh, may pinuntahan na bibili ng alahas. Eh, si Brian. Naghahanap pa ng trabaho. Sana, itinaon niya yung paghahanap niya na may kasama ka dito. Oo nga eh, pero darating din niya. Uwi naman siya. Teka, bakit mo hinahawakan yung tiyan mo? Bigla sumakit. Aray, pati balakang ko. Ang sakit din. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Baka manganganak ka na. Kung sakali, pakikuha naman sa kwarto yung bagong kulay itim. Doon ko Okay. nilagay yung mga kakailanganin ko pag nanganak ako. Sige, kukunin ko na ngayon. Aray. Oy! Hoy, teka nga! Dadali na kita sa ospital! Mark, Joy, napasyal ka. may ibabalita lang ako sa inyo. Mark, sino dumating? Si Joy, tay. Joy. Kaibigan ni Arian. Magandang hapon po, Mang Jose. Ikaw pala, magandang hapon din. Ano yung sinabi mong ibabalita mo? Si Arian, dinala ko na sa ospital. Ha? Manganganak na. Ano? Eh, bakit ikaw ang nagdala? Nasaan ang biyanan at asawa niya? Dinatnan ko siya nag-iisa sa bahay eh. Mark, Mang Jose, sana naman puntahan yung kaibigan ko. Kailangan niya kayo ngayon. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Sige na po, Mang Jose. Mark, wala kasama ngayon sa ospital ng kaibigan ko. Bakit?
Nasaan ang mga kasama niya sa bahay ng Brian na yon? Sasabihin ko lahat sa inyo sa daan. Basta sumama na kayo sa akin. Tay, sumama na tayo. Kailangan ng kapatid ko ang tulong natin. Kawawa naman si Arian. Isa pa, nakakahiya naman kay Joy. Naabala na siya, oh. Best friend ko si Arian, kaya ako to ginagawa. Pero alam ko, kayang pamilya niya ang higit niyang kailangan ngayon. Sige, Mark. Kung gusto mong sumama ka kay Joy. Eh kayo, Dito na lang ako sa bahay. Baltaan mo na lang ako. Tay. Mark, kung ikaw lang ang maaaring sumama sa akin, tayo na! Mahalaga ang bawat oras! Arian, kumusta ka na? Medyo mahina pa, Joy. Sabi ng doktor at nurse, babae ang baby ko. Oo, at ang cute niya. Tumuting na ba si Brian? Ay, hindi pa, friend. Tinext ko na nga siya sa binigay mong number sa akin eh. Pero walang reply. Kahit si nanay training, wala pa rin. Oo. Pinuntahan ko nga eh, pero pagod daw siya. Sasaglit na lang daw dito bukas. Talagang ayaw niya sa akin. Ay, friend, kasama ko nga palang Kuya Mark mo. Arian, Kuya Mark, pinuntahan din kami ni Joy. Kaya sumama ako sa kanya. salamat sa pagdalaw, Kuya. Si Itay, kumusta? Huwag mo na muna siyang intindihin. Ang dapat, magpalakas ka. Dahil may anak ka na ngayon, na higit na nangangailangan sa iyo. Galit pa rin sa akin si Itay. Galit pa rin siya sa akin. Arian, Brian, bakit ngayon ka lang? pasensya ka na. Nakipesta kami ng tropa eh. Napasubo sa inuman. Kaya nakatulog kami doon. Kanina nga lang ako nakauwi. Di mo natanggap yung text ni Joy? Kanina ko lang nabasa yun nung nakauwi na ako. Ano? Pabihira ka naman. Alam mo ng kabuwanan ko ni. Wala ba akong alaga sa'yo? Sorry na nga. Huwag ka na umiyak. Baka mabinat ka pa niyan eh. Lalo tayo mahihirapan. Siya nga pala, nakita ko ng baby natin. At ang cute niya, mahal ah. Kamukha nating dalawa. Sana, ngayon nandito na ang anak natin, bawasan mo na yung pakikipagbarkada. Gamitin mo na yung panahon mo sa pagtatrabaho. Oo na nga. Ito naman oh. Huwag mo na akong sermonan. Nasisira ang araw ko eh. Ang saya ko pa naman dahil nakita ko ng prinsesa natin. Ang galing mo rin naman, Brian. Nag-anak ka sa babaeng yon, ngayon sa akin mo hihingi na pambayad sa ospital. Nay, wala naman ako ibang malalapitan kundi kayo eh. Kung tinapos mo yung pag-aaral mo, di sana hindi ka ganyan. Nay naman, huwag na kayo magalit. Sige kayo, tatanda kayo niyan. Huwag mo nga akong bulahin. Ilabas na ho natin kasi mag-ina ko dun sa ospital. Magtrabaho ka na! Na mabawasan naman ang intindihin ko. Oo na, hayaan nyo. Malapit na ako magtrabaho, Nay. Brian, ang kailangan ko, salitang hindi galing sa ilong. Oo na nga. Hindi naman po galing sa ilong ang sinabi ko ah. Galing sa bibig. Huwag ka piloso ko! Baka hindi ko ilabas siya mag-ina mo sa ospital. Mark, anak. Nakabili na ako ng unique toothpaste, ha? Naroon na sa banyo. Salamat ho, Tay. Siya nga pala, nailabas na ako kahapon si Arian sa ospital. Paano yung bayad sa ospital? Sabi mo wala pa rin trabaho yung magaling na si Brian. Si Aling Trining daw ho nagbigay ng pera, sabi ni Brian. Pero binigyan ko rin ho ng perang panggastos ang kapatid ko. Nagbigay ka pala ng pera. Oo. Nako. Paano ba naman mawawalang galit ko sa kanila? Nakikita kong maling-mali si Arian sa kanyang ginawa. Bukod sa bata rin kaya niya, irresponsable pang Brian na yun. Mukhang hindi po maganda pakikitungo kay Arian ng nanay ni Brian. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Parang tumataas ang presyon ng dugo ko. Ano ba, Arian? Wala ka naman gagawin kundi humilata at bansayan niyang anak mo? Nanay training. Magtrabaho ka rito. Tulog naman yan eh. Maraming dapat linisin dito sa bahay. O ano? Ako pa rin ang gagawa rito? Ako na nga nagpapalamon sa inyo. Ako pa rin ang nagpapagatas dyan sa anak mo. Maglilinis naman po ako. Kaya lang, patutulog pa lang po ni baby. Pwede ba huwag mo ko iyakan?
Hindi mo ako makukuha sa iyakoy. Ang pagkilos mo ang gusto ko. Ano ba kilos na? Sayang ang oras! Opo, nanay. Brian, meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Baka sermon naman na naman ako, ha? Bala ko kasi maghanap ng trabaho. Para naman mabawasan yung sagutin ni Nanay Training. Aba, ayos yan. Hindi kasi ako makahanap ng trabaho, eh. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may chance na makahanap ng mapapasukan. Dahil nakaabot ka sa college. Di tulad ko na hindi natapos ang high school. Bayad ka? Oo naman! Si baby, alagaan mo ha. Habang nasa trabaho ako. Dahil sigurado naman di siya maasikaso ng nanay mo. Ako ang bahala sa anak natin. Pero, teka. Saan ka naman magtatrabaho? Ah, Anong dala mo, Arian? best friend, konting pasalubong lang ito. Para naman makabawi ako sa pagrekomenda mo sa akin doon sa kaibigan mong manager ng call center. Alam ko namang kaya mo yung trabaho mo sa call center eh. Dahil hindi ka lang maganda at smart. Matalino pa. Thank you. Alam mo, sumweldo na kami. Kaya naman pala, may ipinambili ka na ng pasalubong sa akin. Siyempre. Ang sarap pala ng feeling na may sweldo, Joy. Correct ka dyan. Nabili agad ako ng mga kailangan ng anak ko. Pero huwag mo kalilimutan mag-save ha. For the future. Kahit konti mag-ipon ka. Oo, talagang gagawin ko yun. Kasi gusto ko, makabukod na kami ni Brian. Para mapalayo na rin kami dun sa nanay niya masungit tsaka dun sa barkada niyang ewan. Dapat si Brian ang nagpaplano niyan eh, hindi ikaw. Dahil babae ka. Dapat nga siya nagtatrabaho eh. Mabait naman siya. Inaalagaan yung anak namin pag nasa office ako. Tsaka, naghahanap din siya ng mapapasukan. Wala pa nga lang mahanap. Pinagtatakpan mo pa? Hindi. Tamad naman talaga yung lalaking yan. Pati pagpapakasal ninyo, hindi inaasikaso. Kasi nga, nariyan ka na sa tabi niya. Joy naman. Magbabago rin yun. Sana nga. Magbago rin siya. Dahil kawawa ka naman. Kung magpapakamartir ka sa kanya. Nanay Training, ano pong sasabihin niyo sa akin? Mula ngayon, dahil may trabaho ka na, ikaw na magbabayad ng ilaw, internet, at tubig dito, ha? At ikaw na rin ang sasagot sa bigas. Opo. Oh, mabuti. Yun man lang makabaw sa intindihin ko. Pati yung gasto sa anak nyo. Naibili ko na ho siya ng mga kailangan niya, Nay. Ay, dapat lang. Naasagasuhin mo yon. Alangan namang unahin mo pa yung pagpapasarap. Ha, mahiya ka naman, ha? Ang tagal ko na kayo pinapalabon. Ano? Gusto mo nang umalis rito sa bahay? Oo, sana, Brian. Panahon na para matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Pero mahirap umupa. Tsaka wala pa akong trabaho. Ayaw ko rin mapalayo sa mga tropa ko. May pamilya ka na. Dapat kami na ng baby natin ang priority mo. Iniintindi ko naman ang anak natin, ah. Ikaw lang ang iniisip ko. Baka hindi mo kayang umupa. Kaya natin yun. Magtulungan lang tayo. Tsaka magtipid tayo kahit konti. May trabaho na naman ako ngayon. Sige na, pumayag ka na. Sinabi mo na ba ito kay Inay? Hindi pa. Oh. Pero tayo naman ang dapat magpasya, di ba? Kaya pumayag ka na, Brian. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ay, bakit dito kayo tumira, Arian? Balitang matinding magbaha dito ha. Joy, mura lang ang upa rito. Alam mo naman, ako lang nagtatrabaho sa amin. Tsaka, ito lang yung kaya kong upahan. Bakit naman kasi? Ayaw magtrabaho niya si Brian? Nahirapan ka tuloy. Naghahanap naman siya ng trabaho. Medyo minamalas nga lang. Hindi nakakapasa sa standards ng mga inaplayan niya. Nasan siya ngayon? O di ba dapat tinutulungan ka niya sa pag-aayos dito? May inutos lang ako sa palengke. Talaga lang ha? Oo. Nagsisikap naman ng asawa ko ha. Totoo yun. Sana nga totoo yan. Kasi alam mo, concerned ako sa'yo eh. Nakikita ko, hirap na hirap ka. Pag nalaman ito ni Mang Jose, lalo lang magagalit ang tatay mo. Joy, pakiusap lang ha. Oh, Huwag na huwag mo sasabihin kay na Itay yung lahat ng nakikita mo rito. Oh, bakit ka narito? Lumipat na kayo, ah. Si Inay naman, oh.
Porket ba lumipat kami, hindi na ako maaaring dumalaw rito. Eh, bakit ka nga narito? Nainis na ako sa bahay eh. Walang masarap na pagkain. Oh, bakit? Hindi ba kayang bumili ng masarap na pagkain ang mayabang na si Arian? Ah, hindi ka mapakain ng masarap, ano? Eh, kapos nga ho sa amin ang kita niya. Ayun! Kapos pala! Uupa-upa pa siya. Ang yabang! Nay, pakainin niyo naman ako. Baka may masarap kayong ulam dyan. Gutom na ako eh. Ay, talagang meron! Ah, bakit ko naman gugutumin ang sarili ko? Eh di hainan niyo na ako. Hindi ba kayo nahawa sa akin? Gutom na ako. Ah, siya, sige. Yun. Kakainin kita. Alam mo ha, dapat, hiwalayan mo na yan si Arian. Pinahihirapan ka lang yan eh. Mag-aral ka uli na makahanap ka ng higit sa babaeng yon. May anak na ho kami. O ano? Eh di sustentuhan mo na lang. Pag may hanap buhay ka na. Marami naman ganun ah. Saka hindi naman kayo kasal. Kaya pag hiniwalayan mo siya, ayos lang yun. Ang bata lang ang bibigyan mo ng pera. Brian, Hmm. ikaw na nga maglipit dito sa kusina. Maglalaba pa ako. Ba yan? Pambihira naman oh. May pupuntahan ako eh. Saan ka pupunta? Maglalaba ako. Walang titingin kay baby. Niyayaya ako magkwentuhan ni Mando at Kulot. Kaya pagbibigyan ko na. Baka isipin nila, wala tayong pakisama eh. Bago lang tayo sa lugar na to. Sinamado at kulot. Balitang manginginom ang mga yun. Sabi ni Aling Tuding na may tindahan niya sa tapat. Kakasabi ko lang, pagbibigyan ko lang sila. Para naman hindi ako kainitan dito. Paano nga si baby? Maglalaba at magliligpit pa ako rito. Eh, magagawa mo naman lahat yan. Dahil tulog naman ang bata. Uy, napasyal ka, Mark. Makikibalita lang sana ako tungkol sa kapatid ko. Ayoko kasing puntahan sa kinaaling training. Ay, wala na sila doon. Bumukod na sila ng bahay. Malayo na doon. Ganun ba? Buti pala, hindi ako nagpunta kinaaling training. Paano sila nakalipat? May trabaho na ba si Brian? Si Arian ang may trabaho. Call center representative siya doon sa isang company sa Ortigas. Pero si Brian, wala pa rin trabaho yun. Eh, mukha naman talagang ayaw magtrabaho ng lalaking yun. Sinabi mo pa. Napakatamad nun, Mark. Naawa na nga ako sa kaibigan ko eh. Kasi kahit ganun si Brian, pinagtatakpan pa rin niya. Ano? Oo. Ay, huwag mo na lang sasabihin kay Arian na ikinuwento ko sa'yo ah. Ayaw niya malaman niyo eh. Oo, sige. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman. Kaya lang, kawawa naman ang kapatid ko. Ba't naman kasi hindi siya nakinig sa amin. Narito na ako, Brian. Ba, wala sumasagot. Siguro tulog yung mag-ama. Umiiyak si baby. Bakit hindi pinatataan ni Brian? Ilalagay ko na nga lang dito sa upuan yung mga binili kong ACS products. Pati itong Starwax Floor Wax na gagamitin ko mamaya. Ipang pupuntahan ko ni anak ko. Tulog na tulog si Brian. May alak pa. Kaya naman pala, hindi niya marinig yung pag-iyak ng bata. O, tahan na, baby. O, sandali ha. O, eto ng gatas mo. Naku, gutom pala kaya umiiyak. Mabuti na lang may nakahandang gatas dito sa mesita. Oh, aba, punong-puno na ng wiwitong diaper ng anak ko. Ano ba naman tong si Brian? Sa kalasingan, hindi na nagawang palitan yung diaper. Kakainis naman oh. Kahit na lumipat na kami, inilayo ko na siya sa barkada, ganun pa rin. Dito naman siya bumarkada. At kaya pala sila nakabukod dahil sa pagsisikap ng kapatid mo. Eh, ganun na nga ako, Itay. Pero maliit lang ang tirahan nila. Bahain pa. Ano, ba hindi sila dapat umupa sa ganung lugar? Eh, siya nga hindi siya nakaranas ng baha mula lang lumaki kayo. Eh, sabi ni Arian, yun lang daw ang kaya nilang upahan. Eh, dahil nga irresponsableng pinakasamahan niya. Naawa ako sa kanya, Tay. Hiyang-hiya nga siya nang abutan ko ng pera at groceries. Nasasaktan ako, anak, sa mga nangyayari sa bunso mong kapatid. Ayoko na nga lang makaharap ang Brian na yun. At baka hindi ako makapagpigil, mamura ko siya. Tay, kung ganon, hindi na kayo galit kay Arian? Hindi matitiis ng magulang ang kanyang anak, Mark. Sige, sige.
Subaybayan mo siya para lagi tayong makabalita tungkol sa kanya. Bakit naman ganon, Brian? Anong bakit ganun? Eh bakit umutang ka na naman ng alak ng aling loling? Ha? Sinisingil na naman ako eh. Yun ba? Eh, pasensya na. Kaya mo, hindi na maulit. Puro ko na lang hindi mauulit. Lagi mo namang inuulit. Hirap na ako sa kalagayan natin. Ano ba? Sana naman, huwag mo nang dagdagan pa yun. Sa pamamagitan ng pangungutang mo, maawa ka naman sa akin. Ba yan? Nakakabwisit ka naman eh. Nagsorry na nga ako, ang dami pa sinabi. Eh kasi naman eh. Anong gusto mo? Lumod ako sa'yo? Sobra ka na Arian ah. Uy, huwag ka naman magalit. Hindi. Gusto ko lang namang mapabuti buhay natin. Kaya ako sinasabi ko sa'yo. Tumigil ka na, susuntukin na kita! Arian, bigyan mo nga ako ng pera. Ano mo gagamitin? May pupuntahan ako. Baka sakaling matanggap ako doon. Totoo ba yan? Anak ng patola naman oh. Mag-a-apply na nga ng trabaho, pinagdududahan mo pa. Ano pa talaga ang gusto mo? Magtrabaho ako o hindi? Eh kasi naman, nung huling binigyan kita ng pera pang requirements, pinang-inom nyo lang ni ng mandot kulot. Bibigyan mo ba ako ng pera o hindi? Eh, aray ko, ano ba? Ang kamay ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin pag hindi mo ako binigyan ng pera! Hindi rin kita papasukin sa trabaho mo! Bakit ka ba ganyan? Sa halip na magbago ka, lalo kang lumala! Ah, sabing tumigil ka eh! Aray ko! Nananakit ka na rin ngayon! Binabuisit mo kasi ako! Ibigay mo na hinihingi ko! Kuya, bakit dito tayo nagpunta? Mahal sa restaurant na to ah. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang magbabayad eh. Saka masarap ang pagkain dito. Makakakain tayo na marami. Salamat Kuya Mark. Marami kong makakain ito. Nakikita ko, nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Maraming ang gastos. Di lang bahay, ilaw, tubig, pati pagkain namin. Pati yung pangangailangan ni baby. Si Brian naman, walang ginawa kundi magpasarap lang. Magbuhay binata. Kuya Mark, Hindi mo man aminin, alam ko yun. Hirap ka. Hindi ka mahihirapan kung dalawa kayo nagtatrabaho. mabait naman siya. Mahal niya kami ng anak namin. Sana nga. At sana, huwag ka niyang sasaktan. Dahil pag nalaman ko na sa kabila ng mga hirap mo, sinasaktan ka pa niya, akong bubugbog sa lalaking yun. Hindi kuya. Hindi siya nananakit. Minamalas nga lang eh, dahil hindi makahanap ng trabaho. Siguro, dahil hindi niya natapos yung high school. May gustong alok sa iyo si Itay. Si Itay? Sabi niya, hiwalayan mo na raw si Brian. Ano? Umuwi kayo ng pamangkin ko sa bahay at tatanggapin ka niya. At muli ka niyang pag-aaralin. Ha? Pag-isipan mo yun, Arian. Magandang pagkakataon ang ibinibigay ni Itay para sa inyong mag-ina. Ano? Nagastos mo yung pambayad sa kuryente, tubig? Eh bakit? Saan mo ginastos? Eh, napasubo sa inuman eh. Brian naman eh. Hirap na nga ako mag-budget. Ginastos pa yung iniwan ko pambayad natin. Ano ka ba naman? Eh, napasubo nga. Hindi ka ba makaintindi? Gusto mo ikaw? Hindi naman kita sinisigawan. Ang kulit mo eh. Ano makulit? Pinapaliwanag ko lang na hindi mo dapat ginawa yun dahil nahihirapan na ako. Sa susunod, ako na magbabayad ng mga bill natin. O, hindi ka magbayad. Buti nga eh, para wala akong iniintindi. Diyan tuloy, umiyak si baby. Patahanin mo! Maganda na akong pumasok sa office. Buisit! Ikaw na magpataan dyan! Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang umalis! Mag-aalaga ka pa sa bata! Brian! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Tama pa nang sinabi ng kaibigan ko nung kumustahin kita. Hindi ka nakapasok kahapon. Nagdalo kasi kami ni Brian. At sinaktan ka niya, kaya ka may pasa. Choy! Hindi ko Marian, ano ka ba? Bakit ka nagtitiis sa lalaking yun? Hindi naman kayo kasala. Pwede mo siyang hiwalayan anytime. Ama siya ng anak ko. Mahal ko siya. Pero hindi ka niya mahal. Mahal niya ako. Kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan. At lahat gagawin niya para maging maligaya ka. Choy! Hihintayin mo bang malaspag at malosyang ka bago ka matauhan, ha?
Bumawa ka naman sa sarili mo, Aryan. Maging sa anak mo. Mabigat lang sa'yo si Brian. Ayan. Tapos ko nang hugasan yung mga ginamit ko sa pagluluto. Maganda talaga ang smart dishwashing. Mabango yung mga gamit. May kumakatok. Sino naman kaya ito? Sandali lang. Ah, Nanay Trini. Napadalaw kayo. Nagpunta ako rito para maningil ng utang, hindi para dumalaw. Po? Ano pong utang? Hindi mo pala alam, ano? Pues, sasabihin ko, kumuha ng pera sa akin si Brian. Wala ka raw kasing pera. Pero babayaran mo naman daw. Kaya bayaran mo na ako. Total, sahod mo naman ngayon. Pero Nay, wala ho akong inutos na kumuha siya ng pera sa inyo. Kahit na! Totoo naman kumuha siya sa akin ng pera. Kaya bayaran mo. Sana hindi nyo nalang binigyan. Sigurado naman, pinang-inom lang yun sa barkada niya. Hindi ko na problema yon. Basta bayaran mo yung inutang sa akin ni Brian. At saka nga pala ha, sa susunod na sweldo mo, umpisahan mo na rin ang pagbabayad sa pera kung ginamit mo sa panganganak mo. Ano po? O bakit? Bakit nang laki ang mga mata mo? Ano akala mo, libre yun? Hindi! Pasalamat ka nga, pumayag akong hulugan mo yon. At hindi ko hiningin cash. Sige po, maghuhulog ako. Yun! Nay, baka naman pwedeng sa susunod na sahod ko na rin bayaran yung inutang ni Brian. Marami kasi kong bayarin ngayon. Ano ko, hindi maaari. Kailangan ko rin yung pera ko. Pero, Bahala kang gumawa ng paraan sa mga bayarin mo. Basta ako, ibigay mo yung para sa akin. Kung ayaw mong isumbong kita kay Brian. ubos na ang pera ko. Pati pamasahe papuntang opisina. Paano ko papasok ngayon? Talaga to si Brian? Bakit niya pa ako pinahihirapan ng ganito? Sabi niya noon hindi siya magbabago. Lahat gagawin niya para maging maligaya kami ng aming anak. Pero bakit nagbago siya? Wala naman akong pagkukulang sa kanya. Hirap na ako, Brian. Hirap na ako. Pinagtatakpan ko siya sa kaibigan at pamilya ko, pero talagang hindi na maitago ang kalukuhan niya. Brian, aalis na ako, ha? Inayos ko na lahat ng kailangan ni baby. Bahala ka na. Huh? Alis ka pa rin kahit malakas ang ulan? Kailangan eh. Sayang yung kita ko. Marami tayong utang na dapat bayaran. Tapos sinisingil na rin ako ng nanay mo doon sa binayad niya sa ospital ng mga anak ako. Oo na. Dami mong sinasabi. O sige na, umalis ka na. Ako nang bahala rito. Pakiusap ko lang sa'yo, ha? Kahit na huminto yung ulan, huwag kang lumabas. Huwag ka nang uminom ng alak. Baka kasi mapabayaan mo ni anak natin. Tingnan mo to. Ginagawa akong tanga eh. Kayang-kaya kong alagaan si baby. Sige na, lumakad ka na. Sige, aalis na ako. Ay, salamat. Umalis din. Napakadaldal talaga ni Aryan. Kaya ang sarap sa pakin eh. Ngayong wala na siya, ilalabas ko na ang 3 bote ng alak na itinago ko. Tamang-tama, malamig na yun. Ang sarap uminom. Aba, bumaha pala rito sa amin ah. Hindi ko na malayan. Abot to, rin ang baha. Patay! Tsak na basa ang ibang gamit namin. Magsisermon na naman si Arya pagdating niya. Teka nga. Makatayo na nga. At... ang anak ko! Nasaan? Nasaan ang... Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Baby! Oh, Diyos ko! Hindi! Ang anak ko! Bakit mo pinabayaan, Brian? Bakit? Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Lasing ako. Kaya nakatulog ako ng gusto. Kaya hindi ko namalayan na nahulog na pala siya sa baha. Ipiniling ko siya sa'yo, di ba? Sabi mo, kaya-kaya mo alagaan. Naiinis ka pa nga sa mga pilin ko. Pero ano itong ginawa mo? Ano? Pinabayaan mong mamatay ang sarili mong
anak! Patawad ako. Patawad. Hindi ko sinasadya. Arian, nakikiramay ako. Joy, wala nang baby ko. Iniwan niya na ako. Totoo bang nahulog siya sa baha mula sa papag ninyo? Oo. At kasalanan ni Brian yun. Pinabayaan niya ang anak namin. Ano ba namang klaseng ama yan? Napaka-irresponsable niyan talaga. Walang pagmamahal sa anak. Nakikiramay kami, anak. Tita, Kuya Mark, Tatagan mo sana ang loob mo, Arian. napakahirap, Kuya. Napakasakit. Mahal na mahal kong anak namin. Mahal na mahal kong anak ko dahil karugtong siya ng aking buhay. Pero ngayon, wala na siya. Parang hindi ko na kayang mabuhay pa. Anak, narito kami ng kapatid mo. Tutulungan ka naming makabangon. Patawarin niyo ko, Itay. Dahil naging matigas ang ulo ko. Sinunod ko ang damdamin ko. At yun ang dahilan. Kaya ngayon, inaranas ko ang sakit na ito. Noon pa, pinatawad na kita. Hindi nga lang ako lumalapit sa'yo dahil nasasaktan akong makita ang paghihirap ng iyong buhay. Totoo ang sinabi ni Itay, Arian. Kahit naman ako, nahihirapan din makita ang kalagayan mo. Pero dahil inutos ni Itay na subaybayan ka, kaya lagi kitang tinatawagan at itinatanong kay Joy. Si Brian, napakawalang yan niya. Sayang lang ang pagmamahal na inukol ko sa kanya. Pagkalibing na pagkalibing ng aking apo, iwan mo na yan. Iwan mo ng walang kwentang lalaking yon. Brian, anak, bakit narito ka sa labas ng punerarya? Ayaw ni Arian na makita ako, Nay. Nag-hysterical siya. Pero pag wala siya, pumapasok ako sa loob. Lumalapit sa kabaong ng aking anak. Totoo nga pala. Galit na galit siya sa'yo. Kasalanan ko naman talaga, Nay. Kung bakit namatay ang aming anak. Napabayaan ko siya dahil sa aking kalasingan. Pinaliwala ko ang mga bili ni Arian. Ang totoo, nakadarama rin ako ng sumbat ang aking muli. Dahil kinonsinti rin kita sa iyong bisyo at maling gawain. Arian, bakit may maleta ka rito sa sala? Arian, please. Kausapin mo ako. Kailangan pa bang itanong mo pa yan? Ngayon na ilibing ng anak natin. Wala nang saysay pa para magsama tayo. Arian, wag. Huwag mo akong iwan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Ubus ng pasensya ko sa'yo, Brian. Inubos mo. Maging pagmamahal ko, sinaid mo. Nagsikap ako para mapabuti tayo. Pinagtagpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binaliwala mo lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa'yo! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Napakasama mo, Brian. Napakasama mo, Brian! Walang iya ka! Ah! Wala akong kwentang ama! Wala rin kwentang asawa! Kaya nawala na rin
Nag-isa ko si Arian! Bakit ka nagwawala? Inay! Bukas ang pinto nitong bahay kaya pumasok na ako. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak at nagwawala? Umalis na si Arian, Inay! Iniwalay na niya ako! Nawala na naming anak! Pati siya nawala na rin sa akin. Brian, At kasalanan ko po lahat! Arian, anak. Handa ng hapunan. Kumain na tayo. Tay, parang wala akong ganang kumain. Matagal na panahon ka naming hindi nakasabay maghapunan. Ngayon lang uli tayo magkakasama-sama. Ika na. Paborito mong nakahain. Tay, Mahal mo pa rin siya. Yung bang dahilan kaya ka umiiyak? hindi po. Nagsisisi ako kung bakit minahal ko pa si Brian. At kung bakit hindi ko siya iniwalayan agad. Siguro kung noong pa iniwan ko na siya, hindi namatay ang anak namin. May kasalanan din ako sa nangyari sa anak ko, Itay. Arian, patawarin mo na rin ang iyong sarili sa mga nagawa mong pagkakamali. Wala ka nang magagawa pa para baguhin yun dahil tapos na yun. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Anak ko namatay. Buksan mo sa Diyos ang puso. Ipakiusap mo sa Kanya na tulungan kang mapatawad ang iyong sarili. Matanggap ang pagpanaw ng iyong anak ng maluwag sa dibdib at malimot ang masakit na pangyayaring to. Nahihirapan ako, Itay. Kahit na nga, iniwan ko na si Brian. Kung ikaw lamang mag-isa, talagang hindi mo makakaya dahil bilang tao, mahina ka. Itay. Pero siya nalalapitan mo. Walang imposible. Kaya kumapit ka ng mahigpit at magtiwala sa Diyos at makikita mo. Diringging ka niya. Gagaling ang sugat sa iyong puso. Kayo. Bakit narito kayo? Arian, ibig kong humingi ng tawad sa iyo. Malaking bahagi ng paghihirap mo sa piling ni Brian. Kagagawan ko. Patawad. Nagkamali na nga kayo ng aking anak dahil sa pag-aasawa ng maaga. Dinagdagan ko pa ang pagkakamaling yun. Nanay, training. Hindi kayo mapupunta sa lugar na yun at babahain kung naging mabuti lang ako sa iyo. Patawarin mo ako, Arya. Mabigat ang damdamin ko dahil sa mga kasalanan ko. Pakiramdam ko, hindi lang buhay ng aking anak ang winasa ko, maging ang buhay ng inosente kong apo. Nanay, sana mapatawad mo ako. At nagpunta pala dito ang biyanan mong Hilaw. Oo, Joy. Anong ginawa niya rito? Pinababalik ka sa anak niya. Hindi. Humingi siya ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Mabuti naman, natauhan na siya. Naramdam ko naman yung pagsisisi niya. At pinatawad mo ba si Aling Trini? Sabi ko sa kanya, masakit pa rin sa akin yung lahat. Pero dahil sa awa ng Diyos, sisikapin kong kalimutan ng lahat at magbagong buhay. At sinabi ko rin sa kanya na dumalangin din siya sa Diyos para pagalingin yung sakit ng aming mga kalooban. O ano? Tapos ka na mag-irlor? Oo, kuya. Pwede na tayong umuwi. Hindi pa. Ha? Pupunta tayo sa mall. Bakit? Anong gagawin natin doon? Mag-aaral ka na uli. Kaya kailangan ibili ka ng mga gamit. Bibili tayo. Salamat, kuya. At pagkatapos, kakain tayo ni Itay sa restaurant. Talaga? Oo. Hihintayin tayo ni Itay sa mall.
Banding moment natin to. Salamat talaga sa inyo ni Itay. Ibinangon niyo ako sa pagkakalugmok. Kahit na nga, naging matigas ang ulo ko. Pero pangako, hindi ko na kayo bibiguin. Hindi na masasayang ang pagpapaaral niyo sa akin. Binabati ko na, anak. Salamat po, Tay. Congratulations, Kuya. Thanks, sis. Sa wakas, nakasal din kayo ni Ate Elaine. Oo nga. Ang tagal din niya naghintay, ha? Kasi pinatapos pa ako ng pag-aaral. Oo nakatulong din naman ang paghihintay namin eh. Nadagdagan pa kahit paano ang ipon namin. Oy, Mark, ikaw ay pakamahalin mo ang asawa mo, ha? At huwag ka sanang maging mainitin ng ulo, ha? Opo, Tay. Sinabi niyo. Hindi naman po ako magagalitin eh. Oh, ngayon na, Arian, ha? Kayong dalawa na lang ni Itay ang maiiwan sa bahay. Alagaan mo si Itay, ha? Oh yes, Ano? Kuya. Promise Oy, yun. tumigil nga kayong dalawa. Oh no. Kung mag-usap kayo, akala nyo napakatanda ko na. Diba? Malakas pa ang tatay nyo, hoy! Pwede pang mag-asawa uli. Naku, ha? Aba, ang anak ko! Bumalik na rin matapos ang ilang taon. Lalo kang gumwapo, anak. Nahiyang po ako sa abroad, Nay. Anak, na-miss kita. Kasi naman, wala na matapos mo ang high school at ang kinuha mong 2-year course, nag-abroad ka na. Hayaan niyo, Nay. Susulitin natin ang mga bakasyon ko. Mamamasyal tayo ng mamamasyal. Bakasyon? Ibig mo sabihin na alis ka uli, anak? Kailangan po eh. Sayang naman ang malaking kita ko doon. Baka naman may nobya ka nang iniwan doon. Sabihin mo naman sa akin, hindi naman kita pipigilan eh. 28 anyos ka na, nasa tamang edad na. Nako, Nay. Wala po akong nobya. Naiwan po rito ang puso ko. Naalala mo pa rin pala siya. Hindi ko po siya nalilimutan, Nay. Kahit matagal na kaming hindi nakikita. Ang balita ko ay nakatapos na siya ng kolehiyo. At meron na rin siya magandang trabaho. Galit pa rin kaya siya sa akin? Abi, bakit hindi mo puntahan? Doon pa rin naman sila sa dati nakatira. Mas malaki na nga lang ngayon ang bahay nila. Nahiya po ako, Nay. At natatakot din na muling masaktan. Anak, paano mo nga lalaman kung may maaasahan ka pa? Kung hindi mo lalakasan ang iyong loob. Tumawag ka na ba ng masasakyan natin? Oo. Kaso wala pang available. Maghintay lang daw tayo ng konti. Dapat kasi, nagpasundo na lang tayo sa asawa mo. Ang dami mo naman palang bibilihin. Marami kasi kami kailangan sa bahay, girl. May handaan sa Makalawa. Bumili na rin ako ng mga ACS products, lalo na yung Shield Bath Soap. Naku, paborito kong gamitin yun eh. Bakit nga hindi tayo nagpasundo sa hobby mo? Ako, may meeting ng tao. Kung bakit naman kasi, sinira mo yung kotse mo. Sobra ka naman. Hindi ko sinira yun, ano? Nasira. Hindi natapos gawin. Kaya wala akong sasakyan ngayon. Excuse me. Ay, Naghihintay ba kayo ng masasakyan? oo. Kaya lang... Brian? Ako nga, Joy. Uy! Muntik na kita hindi makilala. Laki ng pinagbago mo. Talaga nagbago na ako. Kadarating ko lang pala galing Hong Kong. 4 years ako doon. Uy, talaga? Tignan mo nga naman, oh. Kumusta ka na? At maging ikaw, Arian. Well, ako, married na. O ikaw, Arian, ikaw naman ang magkwento. Okay naman ako. May maayos na trabaho ngayon. Mas stable kaysa dati. Si Joy married na pala. Ikaw, Arian, ganun din ba? Ayoko munang isipin ng bagay na yun. Gusto ko mag-enjoy sa career ko. Dahil ba sa mga nangyari? Kinalimutan ko na yon, Brian. Tanggap ko ng lahat. Magaling ng sugat ng puso ko. Sabi nyo, naghihintay kayo ng masasakyan. Mahirapan kayong sumakay ngayon. Kung okay lang sa inyo, ihatid ko na kayo. Ano eh? Uy, bakit na tayo, Arian? Ha? Na makauwi na ako. Pagod na ako eh. Nag-abroad pala si Brian? Oo, yun ang sabi niya.
nang unang ihatid niya ritong kapatid mo. 4 years daw siya doon. Una. Ibig sabihin, naulit pa yun, Itay? Madalas na niyang dinadalaw ritong kapatid mo. At payag naman kayo? Nasa hustong gulang na sila. Maayos na rin ang trabaho. Palagay ko naman sa pagkakataong ito, kaya na nilang harapin ang kanilang kinabukasan. Kanina pa parang natutulala ang misis ko ah. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwalang legal na tayong mag-asawa ngayon. Maniwala ka na. Dahil totoo na ito. Sa dami ng mga nangyari sa buhay natin. Sa huli, tayong dalawa pa rin pala. Salamat, Brian. Kahit na matindi ang galit ko sa'yo noon, binalikan mo pa rin ako. Kung di mo ginawa yon, siguro, hindi na rin ako magmamahal pa. Kaya nga hindi ako makapagnobya eh. Dahil nasa iyo pa rin ang puso ko. Ngayong kasama na uli kita, wala na ang kalungkutan dito sa puso ko. At damang-dama ko ng may pangako ang bukas. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.